Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang tago ka pa? Magkasama sa isang pahina, libre lang ang umintang suwika. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang ilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ATP-yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa nisaya, kahit ATP na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topics Season 6. episode 66. And today is August 20, 2024. And it's a Bible Tuesday night. So, August 2024. Yes. 20 oh. Dalawang 20. August 20. Good evening po sa inyo. Good evening, Tata Good Bert. evening, good evening. Good evening sa ating mga viewers. Kamusta po kayo? Bless you, Senyor. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Daming mga nangyayari nitong pagpasok ng totoo, linggo na ito, Tata Bert. Kahapon nga pala, doon sa lugar namin, ang tindi ng bagsak ng thunderstorm. Oh, yes. Sabi ko, ano makita ko, bumaba ako eh. Wow, parang gusto kong maligo. Hindi, pero alam ko na Yes. hindi maganda dahil loaded with pollutants. Polluted. Polluted ang ulan na yun eh. Correct. Sabi yung pollution, yung wag nga Oo, or yan smog pa, na yan nagaling pa. sa taas. So, syempre, ang sabi na naman nila, Tata Bert, hindi daw talaga yung volcanic smoke, yun yung pollution. Gano'n naman sinabi nila last time. So, ako ay firmly believe na galing yun sa Taal, Tata Bert. Hindi naman yung, di sana parating may gano'n kung pollution. Diba? Ayun. Sige. Doon sa mga naninirahan, sa malapit-lapit po dyan, at kung nakikita nyo po na medyo yung environment po o yung paligid po ay hindi maganda, magsuot-suot na kayo ng mask para naman medyo makaiwas sa kung ano man ang hindi maganda. No? Tama. Doble ingat. Yata ako na smag. Bahing si Senyor umaabot na dito. Ayan. Bukod doon, mag-iingat din dahil yung MPOX na yan. Yan, sinasabi. MPOX. Yes. May biro nga ako na, may Ano may ibig sabihin ng MPAX muna? Ayun nga. Keypox. Monkeypox, supposedly. Monkeypox. Hindi chicken pox. Yun eh. Dahil sana sabi nga nung yung MPOX daw na yun manokpox. Ayun. Ito translate mo sa chicken pox. Sabi na nga, pabiro nga naman. Yung mga ika nga malawak ang kaisipan. Yes, Maligalig ang kaisipan. O nga no, manokpox. Manokpox daw. Oo. Pero, ayun. Actually, matagal ko na rin narinig yung tungkol sa MPOX na yan. Matagal na. At noon, hindi naman masyadong kumalat ng hopefully ngayon, hindi maumpisahan yan ng isa na namang epidemya. Parang nagkaroon tayong pasyente ganyan. MPOX, hindi ko na rin ma-recall eh. Hindi ko rin matandaan. Pero pagtapos ko gamutin, kumain naman ako nakakamay. Oo. Okay ka naman. Okay naman ako. Monkey lang tayo. So, ano pa ba mga good news? Good news! Good news! Ang dalawang goat si Yulo. Wow, bagong-bago yan. Bago yan. Ang dami niyang pera. Ako naman po yung nakikiusap. Hayaan niyo siya, lustayin niya yun. Gastusin niya yun. Ang daming nagko-comment. Okay lang po yun. Pero, imagine niyo po, no? Halimbawa kayo yung nag-gain ng gano'n. Di ba? Tapos ang daming nakikialam. Diba? It's not proper, no? Unang-unang pinaghirapan niya yan. Yes. Let him enjoy, no? Kung ano man yung pera niya. Kasi palagi ko sinasabi yan eh. Yung pera niya, hayaan mo siya kahit igatong niya sa sinain. Yung pera niya yun. Di ba? Meron ng ganyang kwento sa akin eh.
Sabi sa akin na, yung kapatid mo, naglulustay ng pera. Sino gusto mo maglustay? Ikaw. Pag sa'yo ba binigay, lulustay mo, mas okay ba yun? Pera niya yun, di ba? So, unang-una, tuturuan niyo pa siya. Kayo ba kumita ng ganun? Di ba? Tapos may nakita ako ng post, no? Na si Yulo daw, laki ng kinita, milyon-milyon. Yung sundalo, naputulan na ng daliri. Wala pang ano. Tandaan po natin. Hindi po yan overnight na nangyari. The military, mga police, lahat tayo, we join ng specific group, specific trabaho, specific na may training, no? Training, it take some time, no? So, alam natin yung pinapasok natin. Alam natin yung mga benepisyo, sweldo, at lahat-lahat. Si Yulo, ganun din, no? Di ba? Kawawa nga po yung mga atleta natin. Sinasabi ko nga po to its own siya nun sa training, di ba? Walang support ang gobyerno. Hindi katulad sa ibang bansa. Kaya naman sa ibang bansa, walang ganyan kalaki. Kasi sa training pa lang, may sweldo na sila. Sa atin, wala. No? Talagang kanya-kanya kayong training. Allowance lang siguro ang meron. Ano? Kung makakakuha ka ng sponsor. Okay. Yan. Sponsorship yun Okay. So, kung makakuha ng sponsor, kung wala kang sponsor, kawawa ka talaga. So, sa mga tweet, ang akin dito, kay sundalo ka o ano, alam mo yung pinasok mo. Marami kasi nagmamagaling. May masabi lang ba? May mga content lang ba? Siyempre, ako, ito, sinasabi ko rin, yung akin lang po, no? Actually, ang may karapatan pong gumastos niya, si Yulo. Wala nang iba. Si Kaloy Yulo, kahit pa sunugin niya yan. Pinaghirapan niya yan. Pera niya yan. Wala po tayong pakialam. Sabi ko nga, ubusin niya man yan, lustayin niya man yan. Sa next 4 years, tumambling siya uli. Anong problema nyo? Di ba? Maswertihan yan Ba't maswerte? Naswerte ni Yulo po, hindi kasali ang Russia, no? Russia po kasi isa sa magagaling na gymnastic din. Gymnast, no? So, talagang tiyempo-tiyempo yan. Na-tiyempohan na sabihin na natin walang magaling na kalaban, no? Though magaling naman din siya. Tiyempohan po yan. Kung nagkataon may magaling na kalaban, tulad na lang ni Obiena, di ba? Mayroong talagang nakalaban na record holder, di ba? So, wala tayong magagawa doon. Given na yun, talo talaga So, yun po yun. Yung talagang tiyempohan po at nagkataon po, yung swerte kay Yulo, huwag na natin pakialaman. Di ba? Maging masaya tayo na kapag uwi siya ng 2 gintong medalya. Okay na yun. Ngayon, yung benepisyo niya, inggit na naman kayo Nagtuturo kayo kung paano gagastusin. Kala nyo, pag kayo nakahawak ng ganyan, dito rin alam kung paano gagastusin Let him enjoy. Di ba? Let him enjoy yung... Una-una, hindi po maubos siya, wala na siyang bibilin. May bahay na siya, daming bahay yung binigay sa kanya. May kotse siya, may gasolina siya libre. Pagkain niya libre. Ano bang gagastusin niya? Wala. Igagatong na lang niya kayo talaga. Tigilan niyo yan, mukha lang kayong tanga. Tapos, umibig po yung tao. Wala na tayong pakialam doon. Kung sino man yung inibig niya Gusto niya yun Sinong gusto niyong, kayo yung mamimili ng gusto niya. Kayo talaga Merong humingi ng payo sa akin Sabi ganon, gusto po ng mga magulang ko, mayaman po yung asawain ko po. Ay nako, sundin mo yung gusto mo. Kasi kung gusto pala ng magulang mo mayaman, bakit hindi siya nag-asawa ng mayaman? Alam niya pala Di ba ba't hindi ikaw nag-asawa ng mayaman? Ba't ako pag-asawain mo ng mayaman? Mahirap daw kasi. Ba't nga hindi ikaw? Alam mo pala ba't ako ituturo mo? Tandaan niyo po, lalo na yung respeto natin ang kagustuhan ng bawat isa. May preference po tayong nalalaman di ba? Yun lang yun. Ayun, pag-ayaw, di wala tayong magagawa. Diba? Yung may humingi ng payo sa akin, gusto ko ng mga magulang ko, mayaman daw yung uupo na lang ako. Wow. Wala nang gano'n. Ang saya. Saan yan? Anong klaseng buhay naman yung magkakaroon ka, nakaupo ka lang. Mayaman ka nga. Wala nang kalokohan yun. Ang sa buhay po, pasayahan. Yan. Hindi po garantiya may pera na masaya. Okay?
Ano naman senior ang masasabi mo doon sa mga nag-retire na may tinanggap naman sila na halaga para doon sa kanilang retirement. Paano nila gagastusin yung peran lang yun? Unang-unang payo ko po sa mga nagre-retire, no? Nagtrabaho po kayo ng mahabang panahon, hindi po kayo para magnegosyo. Kasi kung negosyante kayo, dapat nagnegosyo na kayo nung bata pa kayo. At nanatili kayo negosyante, hindi kayo trabador. Dapat na nagtrabaho kayo, huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi sa inyo, uy, invest mo yan. Yan. Daming nagmamagaling eh. Ba't hindi ikaw mag-invest? Ang daming ganyan nag-invest, walang nangyari. Alam nyo, lulukoy lang kayo. Bili kang baboy, bili kang baka. Baka sakali. Lulukoy lang kayo niyan. Diretso po. Ako magsalita. Alam niyo po kasi, yung totoo masakit. Masakit pakinggan. Yung mga bulahan, kanya-kanyang saring bulahan yan. Pero ito po talaga yung food for thought. Kung totoong yayaman yan, sila na gumawa, ba't may tuturo sa'yo? So gusto nilang yumaman dahil sa'yo. Yun lang naman yun. Ang payo ko po sa mga bumili ka ng bagay na hindi mo pa nabibili. Nung nagtatrabaho ka, bumili ka Rolex na relo, bumili ka ng kotse, bumili ka ng... Enjoy mo. Bakit? Sabi na, wala na akong pera. Huwag ka maniwalang ganon. Mindsetting yun. Kasi kung yun naisip mo, wala ka ng pera nga talaga. Pwede ka naman maging consultant just in case, di ba? Pwede ka pa naman, nag-retire ka lang eh. So sa mga tweet, wag gano'n ang mindsetting. Pag nag-retire ka, bumili ka ng bagay na hindi mo nabibili. Bakit? Yung mga binili mo nung araw, o yung bibili mo ngayon, pagdating ng araw, may value pa rin yan. So, investment ng tawag ka. Bumili ka lupa, bumili ka bahay, bumili ka relo, bumili ka kotse. Investment pa rin yan. Either bawas o mas mataas. Yung nga, nagkukwento nga kami. Kaya nung isang gabi nga, tinignan ko yung mga relo ko, di ba? Kasi nagkukwento si Angel na fake daw yung ano niya. Hindi na pa ako babanggit ng mga tatak. Tinitingnan ko yung mga relo kong hindi naman masyadong mamahalin. Hindi naman masyado. Rolex lang. Doon, 20 na kasi. Wow! 20 peraso. Ang yaman pala, pag relo pa lang. Malaki-laki. Lalo na ngayon, mahal ang bilihan ng mga relo. Ang taas. Nauso na. So, sabi ko sa relo pa lang, mayaman na ako. Oo. Secret. Ito ano yung mga relo ko. Through the years, naipon ko yung mga. Wow. Investment talaga. Ikaw ba tatabert? Ano ba relo mo? Ay, ano lang, cashew lang. Kasi, ilang bali. Di ba, tatabit soon, bili ka ng Rolex din. Yung mga relos ko na noon na isang lang. Di ba? Hindi, pwede naman eh, di ba? Pwede isala. Ako rin, nagsala ako ng relo nung bata ako eh. Naisasala, no? Kahit walang, yung Seiko 5, yan, yung ganyan na araw. Yun yung pinakamabigat ko nung araw, Seiko 5. Siyempre, meron na tayo, kaya medyo... Dami mo na pala sa'yo. Ayaw magkwento, pero... Ay, thank you pala po, no? Marami po tayong estudyante na nag-college na nangangailangan ng computer, no? Though mga second hand naman po yun, paayusin pa. Thank you po, no? Sa mga nangihingi naman, ako naman po yung nakikiusap na wala rin gana naman. Pag yung, siyempre, kung second hand, dapat maging masaya na tayo. Yes. Di ba? Kung gusto nyo brand new, kayo bumili. Yeah. Gusto nyo pala brand new, hindi kayo bumili. Pero, kasi beggars cannot choose. Di ba? Branded rice. Yun lang naman yung akin. Kasi, nakakalungkot na sabi, ay, dito may mura. O, di ko bumili. Brand new. Kasi sabi ko, kung ano yung dumating, masaya tayo. Di ba? Yan lang naman yung akin, di ba? Ako kasi, sentro ako ng tutulong. May lalapit sa akin, hingi ko ng tulong sa mga lang people. Marami naman ipadadala. Pero siyempre, kasi nga, hindi naman mayayaman ng gusto yung mga tao natin. Gusto lang tumulong. So, salamat po, no, sa laptop po. No? Ina-arrange pa po namin, naayos pa namin pati yung mga pagbibigyan. Pero, pinakahuli na yung mga gusto brand new. Kasi wala naman tayo pabiling brand new. Pinakahuli na yun. Sana yun ang una eh. Di ba? Hindi naman pwede. Yun lang yan. Thank you po sa inyo. Mga tumutulong. Any good news, Jack? Good news?
May naka 4 points na po sa PBA. Banchero. Oo, kasi anong masasabi mo dun, Senyor? Okay lang ba yun? Pwede palang palitan yung point system? Hindi, depende nga. Anong league? Anong liga ba? No? Philippine League yan, PBA nga. Nag-invento sila ng 4 points, no? Pwede natin sundin, di ba? Malay mo, susunod, 5 points na, di ba? Pag sa kabila ka ng middle court, no? Pwede mo naman gamitin yun, pwede hindi mo gamitin, di ba? Pag nag-ahabol ka ba, pwede. Pwede. Yan, sino ba si Banchero, si Polly, yan ang mga naka-score na una sa, ano. Pero si Banchero, siyempre recorded, first ever na naka-score. 4 points. 4 points, no? Well, sa sport, maganda rin naman yung ipinakita ng ating Alas Pilipinas. Katatapos na Southeast Asia Volleyball League. Naka-bronze sila. Men yan, men. Men. Yeah. Hindi, men. Babae. Women's po, Women. volleyball. Sila, So yung lalaki, talo. hindi ko na ano yung sa lalaki. Basta yung sa babae lang naka-bronze medal. So, babaero ka talaga. Ako kasi men yung pinanood ko. Ganun. Talo tayo sa Thailand. Malakas yung Thailand. Ay, hindi sa babae, hindi nung nag-champion tayo. Thailand din. Paano lakas nila? Pero bronze is good, nandun na Yes, yun. bronze is bronze. Ayan. Ano po, ayan. And, po pala, happy birthday kay CJ. Yes, Gerardo. CJ. Yes, and belated, Miss Dottie. Yes, happy birthday, Dot. Kamusta Actually, si po? Dottie birthday lang kanina. Kasi US Ay, ka. nga pala. Sakto So, na siya. sakto. Happy birthday, Dottie. po. Happy birthday. Yeah. Pinamper niya yung sarili niya. Deserve naman. Pinaputs pa niya yung mukha niya. Yun ang magandang pampering. Yan. Batiin lang po natin ating mga viewers. Hello po. Marvin Angeles, Fred Dakipil, Manay Jane, Miss Elena Almahar, Miss Sharon Janela, Prince Somi Bustamante, hello po. Kuya Joseph, kamusta po dyan? Kuya Enteng, kamusta po? Miss Denden Ramos, ayan. Tita Helen, Lolo Arthur, Kuya Chris Perilla, Miss Rose Laranjo, ayan. Ate Aida, good morning ba dyan? And Junaline, Teacher Junaline, and Miss Luisa Fugata. Ayan. Thank you po. Ano noon? So, ano pa ba? Marami ang nagbibigay. Ika nga nagdudulot ng scare, yung paglaganap na naman ng ASF, itong swine flu. Maraming area ang ika nga medyo binabantayan ngayon. Hopefully naman hindi makapasok sa Metro Manila para hindi naman magdulot din ng crisis dito sa lugar natin. So, Bulacan lang katabi. Bulacan, may mga naharang naman. Batangas yata nga. Yun. Sana naman hindi masyado na. Ano ba ulam natin? Baboy, no? I think so. Parang ganun yun. Galing Batangas. Sakto. Nabang. Nasaktuhan po na baboy ang ano natin. Sarap naman yun eh. Ano po? Adobo. Hindi naman nagka-transmit sa tao yung... Sa kapwa baboy lang din, Adam. Kampuan nila. Kapwa nila. So, sa kampuan natin. Yan. Yan. Kamusta yung AGT last time? Ganda ba yung kantahan natin? Ang ganda, senyor. Ang Okay ganda. naman. Kanta ka pa, senyor. Namimiss nila yung mga ganong kantahan mo eh. Bago nga ako kanta eh. May bago na naman. Oo. Love it. Yan yung kaibahan sa akin. Bago, no? Na-direct na. Meron na namang nadaanan at alam na naman niya. Agad-agad. Ako pa. Senyor talaga. Yung opening na yun, pinakanta lang ako ni Derek eh. Naulo to si Derek. Kaya mo yan! Kakaiba talaga. Ayan. Nagagalitan pa ako niyan pag nag-iiba ako ng boses. Ganyan, yung boses mo ako. Ganda. Tsaka yung pagkaputi ng buhok mo sa inyo. Ay, oo! namin yan. Yun yung mga nagtatanong, no? Kasi may puti na po ako. Pero pangarap ko talaga maging silver gray. No? Yung basta, yung kay Hani Lacuna ng ano na. Mayor. Mayor, no? So, yun yung gusto ko. Pag 60 na ako. Relax lang kayo. Uy, yung isang mayor, nakatakas, no? Nakatakas ba tawag doon? Nawala na sa Pilipinas eh. Bigla na lang. Hindi naman daw siya spy eh, di ba?
Mahal niya daw Pilipinas eh, sabi niya. Bino mo nagamit pa niya yung passport niya. Opo nga eh. Galing talaga. From going to one country to another country to another country. Nag-tour, nag-Asia tour pa. Naka-alis-alis talaga. Pilipino yun eh, gulo niyo eh. Pilipino pala yun. Talo ka pa, Tata Bert. Nakaalis. Nakaalis po talaga. Kaya pala Sabi niya sa'yo, go eh. Go, alis na and go. Ayan. Nakakatawa. Ay, Ang ano natin, mga ehensya. Ayan. Ay, wala kayong tanong, wala kayong gustong out of topic. Kasi awit tayo, so kakanta na naman tayo. No? Karamihan naman po to, gawa po ni David, awit po to, no? Praises po to. Kaya wala tayo masyadong matakel. No? Kasi praises to, unlike talaga dun sa Genesis at Exodus, talagang mga istorya talaga nila. Ito, karamihan praises. Kaya, konti lang tinatakel. Medyo nagbawas tayo ng 5, pero tirahin natin hanggang 45. So, 7, titirahin natin. Okay. So, ako muna. Sige, senyor. Tanong ko na, senyor, parang passion, yan. Parang passion, pero ang passion kasi, di ba, yung passion of Christ yun yung New Testament, no? New Testament yun, binabasa, in Tagalog ng pakanta. Ito naman, ganun din, no? Sinulat naman ni David to na inaawit, no? Iba-iba, pag-alala, panghingi ng tawad, panghingi ng saklolo, so lahat, dahil nga, si David ay isang musician. So, senyor, sorry pa, last question. Ito po, pwede nating gamitin. Ayan, kunwari may mga nagdaranas sa hirap, pwede na gamitin yan. Kaya lang po, di ba, mga karanasan ni David. Okay lang yan. Pwede naman. Kaya lang nga yung kay David, di ba? Karamihan nyo may digmaan ng panahon yan. Paano mo naman naano yan ngayon, gagamitin yung awit na yan, kung hindi naman digmaan ngayon. So, halimbawa, tulad ng Psalm 23, di ba? Yung ilan natin kaya, with the valley of death, no? Yung sa, So, kasi nga, digmaan yun. Pero, yun yung pinaka-pwede yung Psalm 23. Kasi yung pinaka-grabing pagsubok, yan, parang, the valley of death. Yan. Okay? Po. So, mauna muna ako para tayo makusin ng oras. Okay po. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Awit at Pagkanta, Chapter 38. Panalangin ng taong nagdaranas ng hirap. Awit ni David, inaawit tuwing mag-aalay ng handog, pang-alaala. Yahweh, wag mo akong kagalitan o ugali kamay, wag akong parusahan. Ang iyong palasoy tumama sa akin, ang iyong mga kamay inampas sa akin. Ako'y nilalagnan dahil sa iyong galing, dahil sa sala ko'y ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong kasalanan, sa dinami-rami ay para ng bahan. Madlabis ang paglalang nitong aking sugat, dahil ginawa ko ang hindi nararapat.
sakat upang na ang aking katawan upang maghapoy puspos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init. Lumuluhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nakikita at nangulupay na puso'y dumaraig sa sakit na taglay. O Yahweh, hangat ko'y iyong nababatid, mga daing ko'y iyong dinig-rinig, aking puso'y mabilis ang tibok. Ang taglay kong lakas pumapanaw na halos ningning ng mata, pawanang naubos. Mga kaibigan, mga kapitbahay, ayaw na dumalaw dahil sa sugat ko sa katawan. Lumalayo pati aking sambahayan. Silang nagnanais ako'y patayin, nagumang ng bintay upang ako ay daking saktan at wasakin. Maghapon kung sila mag-aabang sa akin, para kong bigin natin makarinig at bigin ng di makaimig. Sa pagsasala ay walang masabi, walang marinig katulad ng isang bigin. Ngunit sa'yo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak natutugon. Aking panalangin, iyong pakinggan. Itong mga hambog, huwag mong hahayaan. Sa aking kabiguan, sila'y magtawanan. Pakiramdam ko'y magbubuwal man. Iyong ang aking katawang makapit natin ihahayag ang kasalanan, mga kasalanan gumugulo. Naway ko'y malakas masigla. Ang ganti ng masama sukli sa akin, dahil sa hangad kong buhay. Yahweh, huwag mo akong iiwan. Naway, Diyos, huwag mo akong layuan.
po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Medyo inayos ko yung kasi para maglapat. Apo. Yun. So, ito yung may sakit si David, no? Nananalangin siya. Pagalingin siya, no? Tinitali niya, kaya siya nagkakasakit. Dahil din sa mga kasalanan niya. Sabi niya, huwag siyang parusahan, yan, dahil galitan ng Diyos sa kanya. Pero, inatribute niya yung pagkakasakit niya dahil sa galit sa mga kasalanan niya magawa. Yan. So, sinasabi niya maraming pangakong kalaban. Yan yun. So, nais na huliin siya at patayin. Yan, mga kaibigan niya, hindi na siya dinadalaw, lumalayo sa kanya. Even yung mga kasambahay niya. So, yan po yun. Robert, ito naman. Chapter 39. Pagkatapat ng taong nahihirapan. Kathani David upang awitin ng punong mga awit na si Jeduthun. Ang sabi ko sa sarili, sa gawain mag-iingat, at hindi ko hahayaang ang dila ko'y madulas, upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita, habang nakapalibot silang mga masasama. Ako'y sadyang nanahimik, wala akong sinasabi, hindi ako nagsalita, maging tungkol sa mabuti, ngunit lalo pang lumubha, paghihirap ng sarili. Ako'y lubhang nabahala, nangangamba ang puso ko habang aking iniisip. Lalo akong nalilito nang di ako makatiis. Ang sabi ko ay ganito, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung ganong katagal pa kaya ko mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinagpili mo ang buhay, sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan, ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang, at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan, hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Kung ganoon, Panginoon, nasaan bang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa'yo ko nakikita. Kaya ngayon'y ligtas mo, linisin sa'king kasalanan. Ang hangal ay huwag bayaang ako'y pagtawanan. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin, pagkat lahat ng dinanas, pawang dulot mo sa akin. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil, sa hampas na tinatanggap, ang buhay ko'y makikitil. Kung ang tao'y magkasalang, parusa mo ay galit, parang isang gamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang, ang kanyang kaparis. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik, sa daing ko'y
panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay dayuhan, ako'y hindi magtatagal at tulad ng ninuno ko sa daigdig ay lilisan. Sa ganitong kalagayan, huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan. Bago man lang mamayapat makalimutan ng lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, nahihirapan, no? So, siya pa rin yung nahihirapan dyan. Sila, no? Kaya, humihingi siya ng tulong, no? Sa Diyos, no? Lahat yung paawit niyang ginagawa, no? Pinapaawit niya sa inuutos niyang awitin. Yan. Kaya, may punong mga awit, may mga individual na mga awit, yan. So, kaya wala rin tayo masyadong, murang mga personal na pigati. Pero sabi ko nga, wala tayong magawa ay dadaanan talaga natin ito. Eh, dami pa naman 250. So, pero hindi natin kasi masasabing na tinapos natin ang Biblia from end to end, cover to cover, pag hindi natin binana. Okay? Medyo boring, pero sana po be with us. Yes. Chapter 40. Awit ng pagpupuri. Awit na kanta ni David upang awitin ng punong mga awit. Diyos na si Yahweh, matiyagang naghintay ang aking panaghuli, kanyang pinakinggan sa balong malalim na luhang maputi. At do'y inalim, ligtas na dinala sa malaking bato at naging pamatang taglay na buhay ko, isang bagong awit sa akin itinuro. Papuri sa Diyos ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi, magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong si Yahweh, nagtiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa sila, hindi sumasama sa nanambahan, sa mga nagkalat na Diyos sa Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginagawa.
alisin upang sila'y patawarin mo. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, pandinig ko yung tingin. Ikaw ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban. Pagligtas mo'y ang inihayag, saan man magtipon. Di ako titigil ng pagpapahayag. Kaligtasan mo'y pinagsasabing dilihim. Hindi sinariling pagtulong mo, pag-ibig na tapat. Aking halaman, di mo puputulin, Yahweh. Pagtingin sa akin, wagas mong pag-ibig. Ang iyong katapat, mag-ingat sa akin, magpakailan pa man. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Kailangan at suliranin na sa karami ay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala. Sa dami ay di na makakita, higit pa sa dami ng buko. Kaya nasira na pati ang kalooban ko. Naway kalugdan mo, ako'y tulungan, Yahweh. Ngayon ako ay iyong pakinggan. Naway niyangan na ako ay patayin. Bayaan ito ganap ng talunin, yaong nakagalang sa sulirang dinig ko. Iyain mo sila, bayaan ito. Silang namumutya sa akin, bayaan maglulong ng labis at ng di magtagumpay. Silang lumalapit sa'yo, lulutan ng ligaya ka lang na walang kapantay. Bayan sa bibig si Yahweh ay
Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Yan. Alam niyo po, dito po, no, yung mga sinasabi nga po ni David, no, yung mga Diyos-Diyosan na yan. Mapalad ang mga tao kay Yahweh, tiwala, Diyos-Diyosan dito mga kapatid, hindi sumasama sa pagsamba sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Actually, yung mga bagong Diyos-Diyosan po, no, ang dami, the greed, no? Greed for money, power. Yan po yun, no? The greed for being, famous, famous, ano pa ba? Yan sa social media, kahit gumawa ng fake news, maging famous sila, mapag-usapan nila doon. So, yan po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na nagiging kapangpakan mo. Yan. The love for money. No? Money is not the problem. The love for money. The love for everything. Kasi dapat yung love sa Diyos mo lang tsaka sa kanyang mga mahal. Yan ang tanong. Sino yung mga mahal ng Diyos? Siyempre yung mahal ng Diyos yung mga kawawa. Ako kawawa ako eh. Aba ako eh. Aba. Palagi sinasabi yan. Akala lang kasi nila, siguro mo ako Parang eh. hindi naman. Pero sa totoo lang po, Ako po, alam. pero nung magpaawa ako dito, no? Oo. Yabang ko kaya. Ba't ako may yabang? Kasi may Diyos ako. Pero I consider myself, ba? Yeah. Sa totoo lang po. Kasi hindi ako di ako na bumili ng laptop bago. Di sana, pinili ko na lang yung para manalo ako. Diba? Pero di ko ginawa. Kasi nga, tumatakbo tayo wala eh. Diba? So, kaya nga aba. Pero mo, among sa mga kandidato, ako lang yung wala. Di aba nga. Diba? Ano ba? Sige, ano ba? Pansin ko lang, sir, sa bawat yung paghingi niya ng tulong, yung isusunod niya talagang pagpupuri. Kumbaga, meron siyang, kahit alam niyang hirap na siya, susundan niya ng, pinupuri ko pa rin si Yahweh. Diba? Kahit gano'n. Alam mo yan, yung nakakalimutan ng lahat eh. Ang pinupuri natin yung sarili natin, yung sarili galing. Hindi, sa GC natin, no, pag may mga magaganda, papasalamat sa akin, nagpapasalamat, palagi sinasabi, thank God. Yan. Siya yung dapat yung unang-unang pasasalamatan. Thank God. Yan. So, iba na po yung Diyos-Diyosan, hindi po tayo, actually, yung pagluhod-luhod natin sa mga sa simbahan, may imahe, yung kung ano, hindi yun yung pagsamba. Ang sinasamba talaga ng karamihan pera, yung kapangyarihan. Yan. Diba? Kahit mali, masamba sila dyan. Totoo ba yung sinasabi nila na money is the root of all evil? Hindi po, the love of money. The love of money. Nakalagay po sa Biblia po yun. It is the love of money, not the money itself. Not the money. Kasi money po is a tool, no? That coming from God. Kasi pag inaway mo yung pera, hindi ka magkakapera, no? So, yung the love for money, no? The love for greed, the love for power, the love for beauty, no? Yan po yun. So, not the money. Kasi pag sinabi mo the money is the root of all evil, ayaw natin ng evil, So, paano yun, di ba? Ayaw mo rin ng money. Ayaw mo rin ng money. Kalokohan yun, di ba? Totoo. So, ayusin natin, no? Kasi what we say, yun yung mangyayari. So, ayaw mo ba ng money, di ba? Blessing. Sino bang ayaw? So, sabi sa unang libro ng Timothy, chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some covet after they have erred from the faith. Tama. So, yan po yun. So, yung pag-ibig sa pera, medyo mali po yung paniniwala na, anong tawag dito?
Pero po yung Pinanggagalingan. Pinanggagalingan Sa naman. mga- kasi nga po yan po yung pinakamaraming sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay mangingisay sa pananampalataya at tinug ang sarili sa maraming kalubayan. So sapagkat ang pag-ibig sa salapi, pag-ibig. Dave? Okay po. Chapter 41, Panalangin ng isang may sakit. Awit ng Kathari David upang awitin ng punong mga awit. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawa. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadla. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabagkat. Yaong mga kaaway ko ang palaging binabadya. Kailan ka mamamatay, ganap na mawawala. Yaong mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat. Ang balitang masasama ang palaging sinasagap, at saan may sinasabi kang ako ay mawasak. Ang lahat ng namumuhi ang lagi niyang usapan. Ako raw ay ubod sama, ang panabi sa bulungan. Ang sakit ko, sabi nila, ay wala ng kagamutan. Hindi na makakabangon sa banig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon lubusan siyang naging taksils na kalaban. Sa akin ay mahabag ka, Yahweh, ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman. Sa akin di magwawagi, kahit sino ang kaaway. Tulungan mo ako ngayong yamang ako'y naging tapat. Sa piling mo ay patuloy na ingatan akong ganap. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iwan. May sakit naman yan. So, karamihan to, may sakit, may ano. So, yeah.
Chapter 42. Panaghoy ng isang dinalang bihag. Isang maskil na angka ni Cora upang awitin ng punong mga awit. Ayan. So, ano to? Panaghoy ng tinalambihan. Ano So, po ang panaghoy sa inyo? Iyak. yung iyak, yung ungol. Ungol. Oh, yan. Ayan. So, yan yun. Panaghoy. Daing yan. Kung paano batis ang siyang hanap ng isang usap, gayong hinahanap ang Diyos o kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay walang iba, kailang maaaring proseso mo'y sumamba, araw, gabi, tumatag, tuloy, araw, gabi, tumatangis, naging tanging pagkain ko'y lutas sa pag-ibig. Itong mga kaway ko, pinayaw sabi, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapon. Punta sa templo na mangunguna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit. Bakit ako nalulunod? Bakit ako nagdaramdam sa Diyos aking tiwala, asa? Diyos na tagal pagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya luluninahin ng puso kong titiriran habang ako'y nasa Jordan, Deborah sa isang di ko siya malilimo, ngunit ay oras-oras ang dagat na kailaliman, pakinggan ang tugtog. Doon ay marinig nagaslas ng mga talong.
ang Diyos mo ba ay nasaan? Nakita ko nalulungkot, nakita ko nagdadamdam. Sa Diyos ako'y nagtiwala, siya'y aking asahan. Mapupuri akong muli, pupurihin walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hangganan, di walang asahan, magpupuri tunay. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda dyan, ha? Nananabik ako sa Diyos na buhay, na walang iba. Karamihan po sa atin, o maraming po sa atin, sumasamba po, naniniwala sa Diyos na patay. Kaya natutulog ba ang Diyos, nasamba ang Diyos. Ako po hindi. Ang paniniwala ko po, ang Diyos ko po ay buhay. Dahil ako po ay buhay, ang connection ko po sa Diyos, ay ang buhay itself. Kaya po lahat po ng aking hilingin, lahat po ng aking pagdadasal, ay naway kanyang pakinggan. Yan. Yan. Okay? Ito ba? Tayo mo na yung 43 lang tayo talaga. Pero may eksila yung 43. Apo. Chapter 43, Panalangin ng isang dinalangin. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama. Ako'y iyong ipagtanggol sa masasama't sinungaling, ilayo mo ako, o ngayon, Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay makamtan, upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan, sa dambana mo, O Diyos. Ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya, ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos kong tagapagligtas. Itong aking pagpupuri, sa Kanya ko ihahayag. Po ang salita ng Ganun Diyos. salita. Salamat sa Diyos. Hanggang 43 lang tayo. Actually, napakaganda na po nitong mga part na binabasa po natin. Alam niyo po ang isang sikreto ko po, personal na sikreto ko. Bakit tiniginig ng Panginoon ang dasal ko? Ay, hindi tayo mabait. Yan ang dialogue ko naman. Di ako mabait. Di ako pala dasal. Di ako pala simba. Yung pala dasal na the way na pagdadasal ng
naturuan tayo. Ako kasi nakikipagkwentuhan ako. Nakikipagpalitan ako ng kuro-kuro sa Diyos. Yan. Simba. Ang pagsimba ko kasi yung pagtulong sa abang kapatid ni Kristo. Ako po'y sumusunod mo sa Diyos sa parang alam ko. Simple. Naniniwala ako sa buhay na Diyos. Panahon pa po ni David yan, ha? Panahon pa ni David. Wala pa po si Kristo. Mahabang panahon pa bago dumating si Kristo. Pero panahon pa po ni David, naniniwala po siyang buhay na Diyos ang kanya sinasamba. Dumating po si Kristo, buhay na Diyos ang kanyang pinaniniwalaan. At pinakita niya na kaya niya magtagumpay even sa kamatayan dahil ang kanyang pinaniniwalaan ay buhay na Diyos. Yan. So may mga tanong, edi ikaw ayaw mo rin mabuhay. Mabuhay pang habang panahon, hindi po. Sa haba ng panahon, oo. Pero habang panahon, hindi po. Ayaw ko po maging tagapaglibing ng mga kaibigan, kilala, at minahal. That will be the irony of not ending your life. Nagiging tagapaglibing ka ng iyong mga minahal, ng iyong mga kaibigan. Just give me some time. Enjoy my life. Which is, ano yung pinaka-na-enjoy ko? Nakakatulong ako kahit walang-wala tayo. Doon mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa mga tumutulong. Kayo ang sugo ng Panginoon. Doon ko nakikita ang buhay na Diyos who is working on each and every one sa atin. Yung magtulungan tayo, magpatawad, kahit magpatawad. Patawarin niyo ako, patawarin ko kayo, magpakatawaran tayo. Magsimula tayo. Magtulungan tayo. Buhay na Diyos. Yan po ang sinasabi ni David. Buhay na Diyos, yan ang sinasabi ni Kristo. At pinatunayan niya po yan na buhay siya. Ang buhay po ay hindi mag-extinguish. Ilang World War na, hindi naman nagtuturo ng mundo. Mag-iiba lang ang anyo, mag-iiba lang ang mga tao, pero mananatili ang mundo, mananatili ang Diyos, mananatili ang pag-ibig. At sana, lahat tayo mabuhay sa pagmamahal at pag-ibig ng isang tunay na buhay ng Diyos. Ako po si Anthony Vivero. Magandang gabi po. Angelia Naira. Si Tata Bert po ito. Bukas nga po pala ay Wednesday. At healing day po yan. At para doon sa mga gustong sumama po sa nobina natin, alas 8 po yan. At ang nobinang yan ay sa pangunguna ni Tita Hermie Rodriguez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. God bless. Yes po. Sana po maramdaman niyo po ang buhay na Diyos. Yes. Sana po magising na si Tere. Nakatulog po si Tere. Tapos na po ang aking programa, Tere. Buhay na po si Derek. Buhay na Diyos, pero tulog na direktor. Ang meron po tayo.